Once again, I would like to welcome ang bawat isa nandito to worship with us, and for others na nandyan online, praise the Lord na nandito tayo to honor, to worship our God, the Lord Jesus Christ. Of course, welcome natin ang bawat isa at ating mga first-timer na nandito. Sister Janet from General Santos and Shin. Meron bang first-timer din? O yung balikbayan, balik natin? Wala. Of course, yeah. Si Brother Adrian, yung katabi mo, si Donna, yeah, welcome. And others na nandyan sa likod pa, medyo sila. No? Yun, thank you. The message today na idadalhin ko po sa bawat isa ay ang title, Exalted Christ in the Crooked Generation. Ano po yun sa Tagalog? Tinataas at kinararangalang Panginoong Jesus habang ang mundo ay baluktot at baluktot ang henerasyon. Tama ba yun? Ito ay continuation ng message natin last Sunday, as last Sunday ay celebration ng Ascension of the Lord Jesus Christ. At ngayon din ay tuloy natin itong message na ito even sa today. Alam nyo ba na ito ay Pentecost Sunday? Today is a celebration of a Pentecost Sunday. Ano yung Pentecost Sunday? Pentecost Sunday, ito yung pagdiriwang, pag-alaala sa nangyari sa Book of Acts. Pagkatapos na si Jesus ay nagsabi before His death that He will ask the Father that He will send the Holy Spirit to be with you. At ako'y aalis, pero I will ask the Father for another counselor, that is the Holy Spirit. And the instruction of Jesus Christ sa Acts chapter 1, before His ascension, sabi niya, doon muna kayo sa Jerusalem and wait, hintayin nyo ang pagdating ng banal na Espiritu. And in chapter 2 of Acts, verses 1 to 13, that was the actual coming na dumating ang banal na Espiritu on the day of Pentecost. Yung Pentecost ay isang selebrasyon na 15 days or 15 araw na piyesta sa mga Jewish. At itong during sa piyesta na ito, habang nagdiriwang sila, and the apostle at mga disciples of Jesus in one room, sabi dito sa Acts chapter 2, verse 2, suddenly a sound like blowing of a violent wind came from heaven, filled the whole house where they were sitting. Ang nakita nila ay they saw tongues, dila of fire, and separated them. And ito ang pagdating ng banal na Espiritu. So today, after the ascension of the Lord Jesus Christ, as we celebrate last Sunday, today is the celebration of the Pentecost, the coming of the Holy Spirit to the believers of the Lord Jesus Christ. So imagine nyo, last Sunday, we celebrated the exaltation of the Lord Jesus Christ, na siya ay bumalik doon sa kalangitan and sitting at the right hand of God the Father. And we talk about that last Sunday, that He is the reigning King, pero hindi niya tayo iniwan, nandito pa rin siya sa pamagitan ng banal na Espiritu. And the Holy Spirit ngayon ay nandito sa atin kasama. Amen? At today, we celebrate of that coming of the Holy Spirit. Now, in these two big events, the ascension of the Lord Jesus Christ and the descension and the coming of the Holy Spirit, nagbigay sa atin ng mga tanong at pag-iisip ng maraming Kristiyano or believers of the Lord Jesus Christ ang isang napakalaking concern. Ano yung concern? Mga bagabag sa puso or mga pagdududa or mga tanong. The big concern ngayon ay, Jesus Christ is exalted and there's the coming of the Holy Spirit. So ano ito ngayon?
na nandito pa rin kami sa mundo, na ang mundo ay corrupt and crooked. As the Bible says, crooked, baluktot na henerasyon. Ito ang napakalaking tanong. What is this all about? The Lord God is exalted. He is now the King, the reigning Lord of Lords, the King of Kings. And then there's the coming of the Holy Spirit para sa mga lahat believers of the Lord Jesus Christ. But the condition of the world, what about us na nandito sa mundo ngayon at sa darating pang mga panahon with this situation, paano tayo mamumuhay? May nagtanong pa nga, kaya ba natin ito? Sa mga maraming pangyayari for the past days and weeks, months, or years. Or sabi ng iba, buong buhay nga, naghihirap tayo. Where is God in the midst of this? Nasaan ang Diyos? Our scripture passage this morning ay nasa Philippians chapter 2, verse 1 to 15. You can open your Bible at gusto nyo basahin yan in English or Tagalog, and you open also your electronic Bible or online Bible na you can compare with various translations. Ephesians chapter 2, verses 1 to 15. The epistle or pastoral letter of the Saint Paul para sa church sa Philippi. And with this kind of situation, and also the presentation na pinakita ni Saint Paul about the Lord Jesus Christ, the exaltation of the Lord, yung pagparangal sa Kanya na bumalik na siya sa kalangitan, at binanggit din ang tungkol sa buhay ng tao nandito sa mundo. Our scripture passage, Ephesians chapter 2, nagsasabi sa atin na, oo, the Lord Jesus Christ ay pinangaralan. He is the exalted one. He is the Lord of Lords, the King of Kings, and He is now in the heaven. Ngunit ang sinabi dito sa atin as believers of the Lord Jesus Christ, or sabihin natin, Kristiyano, habang nandito tayo sa corrupt, deprived, and crooked generation, we ought to live out that kind of life of what we say na sinabi natin, He is the Lord. Ulitin ko. Ito yung importante nating alalahanin. Itong scripture passage natin, Ephesians chapter 2, nagsasabi sa atin, the Lord Jesus Christ is exalted. Siya na ngayon ang pinaparangalan. Siya na ang hari. Siya ang Panginoon, at sinabi mo, Panginoon ko rin. Pero nandito sa mundo tayo na nakatira pa, mundo na deprived, mundo na corrupt, mundo at henerasyon ng mga crooked. Sinabi sa atin dito na isabuhay natin ang pagka-Diyos, pagka-Panginoon ng Panginoong Jesus as He is the exalted one. Amen? Walang amen, konti pa. Dagdagan natin. Ito ngayong ating scripture passage, Ephesians chapter 2, nagbibigay kaalaman at kamalayan na magkaroon ka ng malay at di mo sabihin, wala akong malay or malay ko. Ngayon, may malay na tayo at alam na natin na tayo ay tinawag upang matandaan, isaisip at ilagay sa ating damdamin na, Jesus Christ is Lord and the Holy Spirit is with us ngayon. Kaya lamang isabuhay natin ang pagkapanginoong Diyos ni Jesus Christ sa buhay natin. At ito ang paraan upang tayo mamuhay at patuloy na nandito sa mundo or maging pagpapala or blessing in this corrupt and crooked generation. Tanong, paano mangyari yun? Paano natin isabuhay the exalted the Lord Jesus Christ? Paano natin isabuhay ngayon ang Panginoong Diyos na sinasabi natin, Jesus is my Lord. Jesus is the King. Yung salita na yan, Christ the King. Narinig nyo na yung salita na yan, Christ the King.
Simbahan daw yun, Christ the King. Maraming Jesus is Lord, simbahan din. Meron pang Jesus the name above every name. At marami pa na sinasabi tungkol kay Jesus Christ. Dumating yung idea na yan after the ascension of the Lord Jesus Christ and the coming of the Holy Spirit. Pero karamihan, hanggang doon lang ang tinitingnan, Christ is the King, Jesus is my Lord. Sinasabi, my Lord is Jesus Christ and He is the name that we worship and honor. Pero ang buhay, ano? Ang tanong. What are the particular or specific instruction para sa mga believers of the Lord Jesus Christ? In order to live out isa buhay, ang buhay na yan na sinasabi na ang aking Panginoon ay si Panginoong Jesucristo. Ano ang mga specific instructions dito na ibinigay sa atin na oo, si Jesus Christ, He is the reigning King of Kings and the Lord of Lords. Nandun siya at the right hand of God the Father. We worship and we honor Him. Every Sunday we sing songs of worship. And today is the celebration of the coming of the Holy Spirit. And the Holy Spirit is with us. Ano ito sa selebrasyon? Ano ito sa ating sitwasyon? Paano at ano ang mga specific na mga bagay na gawin ng isang mananampalataya in this crooked generation? Number 1, kung ikaw ay nagsusulat, tandaan mo ito. Number 1, believers of the Lord Jesus Christ in this corrupt and crooked generation, ipapakita natin that Jesus is our Lord sa pamagitan ng tayo ay magiging isa diyan sa pagmamahal ng ating Panginoon and the same Holy Spirit working in us. Ulitin ko po. Believers of the Lord Jesus Christ, and we honor Him as the King of Kings and the Lord of Lords. Ipapakita sa buhay natin, habang nandito pa tayo sa mundong ito na baluktot na may henerasyon, ipapakita natin tayo ay isa sa pag-ibig ng Diyos at sa pamumuhay sa banal na Espiritu. Yun ang una. Pangalawa, bilang believers of the Lord Jesus Christ, we exalt the Lord Jesus Christ, we honor Him na Siya ang ating Panginoon at Diyos. Habang nandito tayo sa baluktot na henerasyon na ito, pangalawa, kailangan natin ang ating pag-iisip ay naisama or kahalintulad sa pag-iisip ng Panginoong Diyos na mayroong pagpakumbaba sa lahat ng oras at panahon sa buhay. I will repeat number 2. Believers of the Lord Jesus Christ in this corrupt and crooked generation, tayo ay magkaroon ng kaparihas na pag-iisip na may pagpakumbaba katulad ni Jesus Christ sa lahat ng oras at panahon. Number 3. Believers of the Lord Jesus Christ, tayo, sinasabi natin, Jesus is my Lord, and He is there as the reigning King of Kings and the Lord of Lords. In this corrupt and crooked generation, number 3, kailangan natin magpatuloy sa ating gawain araw-araw na walang grumbling or arguing. Ano yun? Walang pag-argue, pag-away-away at pagkaroon ng conflict. Kung hindi, tuloy lang tayong manahimik at manalangin dyan sa Panginoong Jesus. Isa-isahin ko ito. Balikan natin ang number 1. Ang pinag-uusapan natin dito ay specific now. Paano mamuhay tayo sa mundong ito? In this crooked generation, and in generation to come, nakaramihan sa atin ay talagang bothered na, pagod na, ayaw nang makinig sa news at ayaw nang malaman kung ano ang mga pangyayari. Kasi every day, problema doon, problema dito, individual na may problema sa pamilya, physical, emotional, mental, at saan-saan pa. Ang daming pinagdaanan. Now, as we worship the Lord, He is the Lord, the King of Kings, nandun sa kalangitan. Nandun ang ating Panginoong Diyos. At paano tayo? Number 1,
Believers of the Lord Jesus Christ. Sino ang believers? Sino ang nanampalataya at nananalig? Ikaw at ako. Tama? So sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay mananampalataya kay Jesus. Okay. So sagutin mo rin. Ngayon, mag-isa tayo. Be united tayo in the love of God and the Holy Spirit. Maging buo tayo at pinag-isa tayo in the bond of love of God, the Lord Jesus Christ, at tayo na ngayon ay tinawag ay magkakapatid. So-called brothers and sisters. Brad, sis, good morning. Sabihin mo. Number one, in this crooked generation, as we honor and worship the Lord, as we confess that He is our Lord, and we are part, ngayon, bahagi tayo sa pagsamba sa Kanya, pagmasdan natin, behold it, na ang bawat isa sa atin ay nanggagaling tayo sa iba't ibang istorya ng buhay, nanggagaling tayo sa iba't ibang pangyayari at mga kasalanang nilikha at ginawa noong unang panahon. Ngunit tayo ay napatawad ng Panginoong Hesus at binigyan tayo ng panibagong buhay at panibagong pagkakataon. Kaya tayo nandito naglilingkod at nagsasamba sa Panginoong Diyos. At sinasabi ko at sinasabi mo, sinasabi natin lahat, parehas lang, siya ang Panginoong Diyos. He is my Lord. Ano ito? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo lang. Okay. Huwag mo nang kausapin. Tingnan mo lang. Yan siya, may sariling istorya sa buhay. At yung istorya na yan, hindi mo alam kung paano ang Panginoon Diyos nangusap sa Kanya at hindi mo alam paano ang Panginoong Diyos binago ang Kanyang buhay. Mula sa kadiliman ngayon, nandito sa liwanag, ng the Lord Jesus Christ, kaya nandito yan nakaupo at nagsamba sa Panginoong Jesus at umawit kanina that Jesus is the Lord, the King of Kings. Praise to the Father, praise to the Son, and praise to the Holy Spirit. Kaparihas mo rin yan na ikaw din may pinagdaanan pero pinatawad ka ng Panginoong Diyos. May pangangailangan ka, diyan binigay ng Panginoong Diyos yan. Kaparihas mo sila, kaparihas tayo, kahit sino man yan. Amen? Yan ang ibig sabihin na maging buo, united, pinag-isa tayo dyan sa pagmamahal ng Panginoong Hesus. At sinabi pa, ito ay mangyayari sa pamagitan ng banal na Espiritu. This is made possible sa pamagitan ng Spirit of God. Bakit? Hindi kaya madali in the church, in the body of Christ, na mahalin mo ang kapwa Kristiyano. Diba? Kasi yung iba-ibang storya ng buhay nga at iba-ibang pinagdaanan niya, minsan, ayaw mo yun sa kanyang pag-uugali. Ayaw natin. Kaya marami tayong nababasa online kahit ngayon na nagsasabi, di ba Kristiyano siya? Ba't kasi nagsasabi at yung mga bersikulo na yan? That is impossible for us. That is why sa church, mahirap kaya, maraming conflict, mayroong faction and this, at maraming ibang mga hindi pagkaintindihan. Pero ito, it made possible dahil sa tenderness. Ano yung tenderness? Pagka, ano yun? Hindi naman malambot. Malumanay na pag-aruga at ang presensya ng banal na Espiritu, na ang banal na Espiritu nararamdaman mo sa iyong puso, ngayon dumapod din sa iyong isipan na ikaw din magkaroon na ng awa sa kapwa na nandyan sa loob ng eklesiya or church. Kaya pag nalaman mo ang istorya niya, ay masabi mo talaga, kawawa din naman pala siya. Pero salamat sa Panginoon
na natagpuan niya ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang ibig sabihin na habang tayo nandito in this crooked generation, nandyan sa labas, outside of the church, and those unbeliever, and then we worship and honor the Lord, in the body of Christ, habang tayo nandito bilang magkakapatid, isa lang ang nagmamahal sa atin, si Jesus Christ, at ang pagmamahal na yan, nararamdaman na dama ng bawat isa, ikaw at ako, kaya dito tayo may tinawag na pagdadamayan. Sabihin mo, pagdadamayan. Ano yan? Empathy. Hindi lang sympathy, nakipag-sympathy ako sa kanya, nakikiramay ako. Kung hindi, empathy talaga, ibig sabihin, subukan mong raramdaman ang nararamdaman ng kapatid mo. Dito. Tinatry natin na maintindihan siya ang kanyang sitwasyon. At dito, ito pala ang gawain ng banal na Espiritu to provide you tenderness of the heart and compassion towards one another in the body of Christ. Amen? Madali ba yun? Mahirap. Meron talaga tayong masabi sa kapwa, no? Kahit sa loob ng church. Number 2. Number 2. Believers of the Lord Jesus Christ, as we exalt the Lord Jesus as He is the exalted one, pinarangalan at nandoon sa kataas-taasan, and the coming of the Holy Spirit na sineselebrate natin ngayon, the Pentecost Day. But we are in this crooked generation. Paano tayo? Number 2. Tayo'y magkaroon ng kaparehas na pag-iisip or mindset of the Lord Jesus Christ of humility. Ulitin ko. Pangalawa ito, paano tayo mamuhay? Magkaroon tayo ng kaparehas na pag-iisip ni Jesus Christ na mababang loob or kababaang loob sa lahat ng pangyayari sa buhay sa mundo. Tanong, ano itong tinatawag na mindset of Christ? Palagi nating naririnig yun, ano? Have the mind of Christ. Magkaroon ka ng katulad na pag-iisip ni Jesus Christ. Ako din, palagi ko yung naririnig. Pero ang tanong is, paano ko malaman ang iniisip ni Jesus? Hindi ko nga malaman ang iniisip ng katabi ko. Paano ko malalaman ito, ang iniisip ni Jesus Christ, ang iniisip ng Panginoong Diyos, upang masunod ko ito at gagawin ko ito? Ito ay isang napakalaking tanong sa Bible at sa aming pag-aaral din tungkol sa Diyos o sa aming tinatawag na theology. Alam natin na may Diyos. And through the Bible, sa pag-aaral natin sa Bible, sa pagbabasa sa Bible at pakikinig sa salita ng Diyos na sinasabi tulad nito, at sa bawat individual na pag-aaral tungkol about the Lord Jesus, alam natin na may Diyos. Salamat sa Bible that we have the consciousness of God, aware tayo na may Diyos. Ibig sabihin, may knowledge na tayo, may kaalaman na tayo, may alam at may malay tayo na may Diyos. Pero ang tanong, paano ko malaman, paano natin malaman ang iniisip ng Panginoong Diyos? Upang masunod natin ang kanyang iniisip at sinasabi. Actually, ito ang nasa loob ng discipleship of the Lord Jesus Christ. It's so familiar sa atin ang sinasabing discipleship. So sa discipleship, ang pagsunod kay Jesus Christ, ibig sabihin nun, after baptism, na-baptize ka doon, baptism, immersion yun, at sinasabi doon ngayon, maging disciple ka in the Lord Jesus Christ, magkaroon ka ng pag-iisip katulad ni Jesus Christ. So ano yung pag-iisip na yon? In theology, we know, malaman natin, kung ano ang Diyos at sino siya sa buhay mo, kahit hindi natin alam kung sino talaga siya, pero alam natin at nalalaman natin ang Diyos, ano at sino ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang nagawa. Ulitin ko.
alam natin, nalalaman natin na may Diyos. Naging aware tayo, conscious tayo, ano at sinasabi ng marami, kilala ko ang Diyos sa pamamagitan niyang kanyang ginawa. Or what we call, in the performance or the work of God. It is by His action, the entirety of the performance of the Lord Jesus Christ, written, na isulat dyan sa Bible. So ano yun? Isa dito ang ating scripture passage, Philippians chapter 2, verse 1 to 15. Si St. Paul elaborated at sinasabi niya, pinagdiinan niya talaga ito, na tayo magkaroon ng mindset of the Lord Jesus Christ habang nandito tayo sa mundong baluktot na henerasyon na ito at maraming corruption at kasalanan sa mundong pangyayari. Bilang Kristiyano, ano ngayon ang nasa isip natin dapat? Isa lang ang sinabi dito ni St. Paul, humility. Humility. Ano yung humility? Pagpakumbaba. Binanggit ito ni Apostle Paul dito. Sinabi niya, we should imitate and follow. Sundan natin to si Jesus Christ. Sa lahat ng pangyayari sa mundong ito, sa pangyayari sa buhay mo, humble yourself as of the Lord Jesus Christ. Sabi niya in verses 6 hanggang verse 11, siya ay Diyos. Nature niya, siya talaga ay Diyos. Pero hindi niya dinala ito. Yung pumunta siya dito sa mundo, He did not consider equality with God something na i-take advantage niya habang nandito siya sa mundo. Ngunit, sinabi niya dito, He made Himself nothing. Wala. At tinanggap niya ang pagiging alipin or servant and made Himself as a sacrifice in appearance of men, and He humbled Himself, obedient to the will of the Father. Sumunod siya sa kagustuhan ng Diyos Ama hanggang doon sa cross at namatay sa cross. He humbled Himself. Kung matandaan natin during the crucifixion or during the time of the suffering of the Lord Jesus Christ, hindi talaga siya nagalit at nainis. Hindi niya tinawag ang mga anghel upang gumanti. And on that cross, habang nabayubay siya doon, sabi niya, Father, forgive them pa rin. Ganun pa rin ang sinasabi. He humble and we show. He showed humility, and ito ang sinasabi ni St. Paul. And even to the point of so difficult na, napakahirap ng pinagdaanan niya, hindi pa rin siya sumuko at sinabi pa rin, patawad mo sila, Panginoon, even to the death, hanggang kamatayan sa cross. And so verse 9, sabi ni St. Paul, in this Philippians chapter 2, sabi niya, dahil dito sa kanyang pagpakumbaba, kahit anong pinagdaanan niya sa buhay, kahit anong hirap pinagdaanan niya, kahit inhustisya ang pinagdaanan niya, kahit walang nagmamahal sa kanya at tinalikuran siya, even the Father in heaven tinalikuran siya, pero nagpatuloy siyang nagpakumbaba. At dahil sa kanyang pagpakumbaba, He is exalted to the highest place. Dahil sa kanyang pagpakumbaba, kahit gaanong kahirap sa pinagdaanan niya, ang hirap na buhay na pinagdaanan niya, hanggang kamatayan, siya ngayon ay nilagay sa kataas-taasan. Kaya tinawag siya Jesus. Every knee will bow in heaven and earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus is Lord for the glory of God. Kapatid, makinig. Genuine humility like of Jesus is the way to exaltation. Ulitin ko, ang totoong pagpakumbaba, katulad ni Jesus Christ, kahit inhustisya na yon, inaapak-apakan na siya, hindi pa rin, nagpakumbaba pa rin. Ito pala ang daan upang maparangalan at nilagay sa kataas-taasan ng Panginoong Jesus. Now, si St. Paul nagsabi dito, believers of the Lord Jesus Christ,
Christians, kung sabihin natin ngayon, ito ang ating susundin. Magpakumbaba. Sabihin mo nga, magpakumbaba. Makapagpakumbaba ka pa ba kung inaapakan na ang iyong karapatan? This is something to be considered. Habang nandito tayo in this corrupt at baluktot na mga henerasyon at mga tao, napakadami. This is difficult. Alam natin, alam ko. Pero nandito nga ang banal na Espiritu sa buhay ni Jesus Christ. Aktibo ang banal na Espiritu. And even this, sinasabi ni Apostle Paul, in the tenderness, in the Spirit of God, tayo nandito, pwede natin magawa ito. It is not the world, hindi ang mundo, hindi ang mga tao ang aakyat sa iyo. I mean, it is not the human mind and the human hand. Hindi ang mundong ito ang aangat sa iyo. Ang Diyos. Our part ay magpakumbaba in humility. Especially when we talk about personal rights, karapatan. Jesus accepted all this. Tinanggap niya ito. Alam natin yung storya niya. Lahat na yan. He was questioned in the court. He humbled himself. And Paul mentioned this also. Think of others first before you think of yourself. Consider others better than yourself. Sinabi niya, St. Paul yan dito. Consider. Anong ibig sabihin ng consider? Unahin mo sila. Isipin mo ang kapakanan nila bago ikaw. So sa atin dito, bilang Kristiyano, isipin muna natin ang kapakanan nila bago tayo. Of course, hindi naman natin kalimutan din sa atin. Pero wag mong unahin yung sayo, wag mong unahin yung atin, unahin natin sila. And this is what humility would mean. Friends, brothers and sisters in the Lord Jesus, in this corrupt, crooked generation, wag na tayong makisabay sa kanila. Kung gusto nilang mauna, paunahin mo na. Sa kalsada, di ba? Tayo nagdadrive. Sigsigan, sige na, mauna na kayo. O sa kahit saang pilahan, huwag ka nang mainis, huwag ka nang gumanti, huwag na tayo, kasama pala ako, huwag na tayong gumanti. Consider them. We don't know what their situation. Hindi natin alam. Consider them. And that is showing humility. Pakinggan mo ito, kapatid. This is the mind of Christ. Ito ang nasa isip ng Panginoong Jesus sa pamagitan ng kanyang ginawa, performance, during His life na nandito siya sa mundo. Di natin alam ano nasa isip niya, pero nakikita natin sa kanyang ginawa. Ang kanyang ginawa, nagpapatunay kung anong nasa kanyang isip. Sa tao, ganun din. Ang kanyang ginagawa, performance, ang kanyang trabaho, result ng kanyang trabaho, doon mo malalaman kung ano ang nasa isip niya. Ngayon, ang sinasabi sa atin, habang nandito tayo sa corrupt and the crooked world and generation, magpakumbaba tayo. Makinig, hindi lang sa Kristiyano, kahit hindi Kristiyano. Kahit may pananampalataya sa Diyos o wala, hayaan mo na sila. Consider them. Bigat, ano? Sakit. Pero tandaan mo, si Jesus Christ, He went through, pinagdaanan niya ito, masakit. Ikinamatay nga niya. That is to consider, unahin muna ang iba. Ituturing at ibang tao muna. Ipakita ang mas mabuti sa kanila kaysa sarili. Dahil ang ating sarili, ang Panginoong Diyos ang nakakita. Siya ngayon will exalt us. Ang Diyos mismo ang magpapataas sa iyo. Amen?
Pangatlo at panghuli. We worship and honor the Lord Jesus Christ. He is the exalted one. He is the Lord, the King of Kings. He is in heaven, nandun siya sa kalangitan ngayon. At nandito kasama natin ang banal na Espiritu, which we celebrate today. Ulitin natin, pero nandito pa rin tayo sa mundo. Crooked, corrupt generation. Number 3, anong gagawin natin? We are to do everything without grumbling or arguing. In this crooked generation, ang gagawin natin bilang mga sumampalataya sa Panginoong Diyos at sinasabi natin, Panginoong Diyos, Ikaw ang aking Lord, sinasabuhay natin the Lordship of the Lord Jesus Christ sa pamagitan ng paggawa, patuloy sa pagtrabaho, patuloy sa kung ano ang ginagawa natin araw-araw without grumbling or arguing. Walang binubulong-bulong, sa Tagalog ito, walang pagmamaktol at pakipagtatalo-talo sa iba. Ibig sabihin, St. Paul said, common in this generation. As you listen to the radio, sa TV, online, lahat dyan, marami dyan ng mga pagbulong-bulong-bulungan tungkol sa mga sino-sino at ano-anong mga nagagawa in this corrupt and crooked generation. Ngayon, sinasabihan tayo bilang Kristiyano, bilang mga naniniwala and saying, nagsasabi, Jesus is my Lord, He is my reigning Lord. Isabuhay ko yon na hindi ako magsasama-sama katulad niyan, magkaroon ng pagbulong-bulungan at magmamaktol at makipagtalo sa iba tungkol sa anong mga bagay. Kahit pa naman sasabihin mo, ako, tinatayuan ko ang salita ng Diyos, kahit pa naman bersikulo ang sinasabi mo, at kung ano yan, huwag tayong makipagtalo at huwag sumama sa mga ganyan. Believers of the Lord Jesus Christ, our Lord Jesus is the exalted one. Wala to honor Him, to worship Him, at ipapakita ang ating buhay na kakaiba kaysa iba in this crooked at baluktot na mundo. Ang sa atin ay patuloy lang, kapatid, sa iyong ginagawa, kung ano yung trabaho mo araw-araw, tuloy mo lang yan. Ang hanap buhay natin, ituloy natin yan kahit mahirap. Not to give up, huwag sumuko sa buhay at huwag mairita sa mga pangyayari sa mundo. Sinasabi ko yan, sinasabi ko rin sa sarili yan palagi. Huwag mairita sa iba, huwag mairita sa mga crooked at baluktot na ginagawa ng iba. Do not be affected by this. At huwag sumama sa kanila, pabayaan mo sila sa kanilang pagtatalo, pagmamaktol at kung ano pang ginagawa na hindi magandang marinig bilang isang mananampalataya na sinasabing my Lord Jesus sa buhay. Bakit sinabi dito? Upang wala silang masabi against sa iyo, against sa akin. There be no more blaming. No more fighting over reasons. Kristiyano. Parang ayaw ko na gamitin yung salitang Kristiyano kasi pangalan na niyang Kristiyano, hindi naman sa buhay. Kaya balik ako sa Bible, believers of the Lord Jesus Christ, disciples of the Lord Jesus Christ, nakikilala tayo, nakikilala ka, nakikilala ako sa aking mga sinasabi at ginagawa. Kaya sasabihin ng iba, pare-parehas lang pala. It is not about also na tinutolerate na lang natin sila, hindi na lang ako magsalita. Ganun ba? O hindi rin sinasabi na naging passive ako. Hindi rin. Hindi rin naman na pinabayaan natin sila. Meron din naman. Pero ang sinabi dito is huwag makipagtalo at huwag dumating sa point na yan na nagiging katulad na rin sa iba.
We can say, pwede natin sabihin ang salita ng Diyos. Pwede natin sasabihin kung ano ang matuwid at tama sa salita ng Diyos. Pero kung may sasabihin na sila, personal at tinitira na tayo, wag na. Wag nang sumama doon. We may speak the truth in love, speak it with the love of the Lord Jesus Christ, like of the Lord Jesus Christ, as a rebuke, as a correction, as a reminder. But most of the time, sa karamihang panahon, ipanalangin natin sila. Kaya better, mas magandang tumahimik at ipanalangin. Bakit? Ang aking Panginoong Diyos nandoon sa kalangitan. Siya ang hari sa mga hari. Siya ang mangusap sa kanila. Because there's the Holy Spirit also na kumikilos sa buhay nila. The same Holy Spirit na kumikilos sa buhay ko. Amen? Amen. Therefore, in the celebration and recalling about the ascension of the Lord Jesus Christ, na nandun na siya sa kalangitan, sabi natin, in a bodily form like the human being, body, soul, and spirit, nandun na siya. Exalted. Kataas-taasan, kagalang-galang, at sinasamba ng lahat. Kaya sinasabi dito sa binasa natin, lahat ng mga tuhod, yumuyuko sa Kanya, at lahat ng dilat nagsasabi, He is the Lord. And His name, ang pangalan niya, walang nakakahigit sa Kanya. Siya na ang ating Panginoong Diyos. At ngayon, nandito ang banal na Espiritu dumating sa buhay natin. Nandito siya, ang banal na Espiritu. Siya ang nagpapalakas sa atin. Siya ang nag-empower sa atin. Acts 1:9, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. While we are here, nandito tayo sa mundong ito. At ang mundong ito, sinabi dito, corrupt, deprived, crooked na mga henerasyon. We are to declare, patuloy pa rin natin sasabihin yan, that Jesus in heaven, He is our Lord. He is my Lord. I-declare natin na siya ay buhay. Amen. I-declare, ipapakita, ipaalam natin sa kanila na ang ating Diyos ay buhay sa pamamagitan ng ating buhay na buhay. Buhay na buhay. It is to live out the Lordship of Christ. Ano yun? Philippians chapter 2, number 1. Papakita natin na magkaisa tayo sa pagmamahalan ng Panginoong Jesus. Kahit sino man sila. Basta kasama natin sa church, sa pananampalataya. Kahit ayaw mo yung ugali niya, kahit ayaw mo yung mukha niya, ayaw mo yung, kasi ang istorya niya katulad sa istorya ko na nadama ko ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Pangalawa, isalagay natin sa isip ang pag-iisip katulad ng Panginoong Jesus. Anong isipin natin? Pagpakumbaba. Humility. Hindi pinipili lang, sa Kanya lang ako magpakumbaba. Sa panahon lang ganito ako magpakumbaba. Hindi. Kundi sinasabi dito sa kahit sino sila, inside and outside of the church, habang nandyan tayo nagtatrabaho, o saan tayo pumupunta, saan tayo nagmamaniho, sino-sino sila o kung ano ang pangyayari sa buhay, ipapakita ang pagpakumbaba. Yan ang ginawa ni Jesus Christ. Mahirap? Yes. Pero hindi sa kapangyarihan mo yan, kung hindi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. All we need to do is to pray and ask the Holy Spirit to help us. Number 3, believers of the Lord Jesus Christ in this corrupt and crooked generation. Nandito tayo. As we worship the Lord, nandito tayo sa mundo. Yes. God is there, reigning, King of Kings. Nandito tayo sa mundo, corrupt, crooked. Hindi natin yan ma-deny. Nandyan yan.
So ang sinabi sa atin pangatlo, tuloy mo lang ang buhay mo, tuloy mo lang ang trabaho mo, tuloy mo lang hanap buhay, tuloy lang yun, mga nandyan sa pamilya, tuloy lang kung ano man yun, without grumbling and arguing. Walang pagdidebate, pag-away-away, faction, kung ano paman. Dahil sa pamagitan dito, malaman nila, makikita nila kung ano ang buhay ng isang tao na si Jesus Christ is the Lord. Reigning as the King of Kings and the Lord in the heavens, entire earth, at saka sa buhay ko, sa buhay mo bilang individual. Amen? Let's pray. Dear God, our Heavenly Father, salamat po sa iyong salita. Mabigat, malalim, masakit at mahirap gawin. Kasi po, nandito pa kami sa mundong ibabaw na sinabi dito sa amin. Corrupt, deprived, baluktot, crooked na mga henerasyon. Lord, tulungan niyo po kami na hindi kami mahawaan yan at hindi kami makasunod sa mga ganyan. It is by your grace and mercy, O Lord, and by the power of the Holy Spirit in us. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming Diyos, sinasamba, the King of Kings, the Lord of Lords, and you are there in the heavens, at the right hand of God the Father. Kami nandito pa sa mundong ito, pero sinasabi namin, Ikaw ang Hari, Ikaw ang Panginoon, you are the Lord, you are my Lord. Ibig sabihin dito, sinasabuhay ko, sinasabuhay namin ang pagiging Panginoon mo sa mundong ito. So help us, Lord, to follow your example. Help us, Lord Jesus, to love one another as brothers and sisters in the Lord, to show humility sa lahat ng oras at sitwasyon. At tuloy kami sa aming araw-araw na gawain na walang grumbling or away-away. Thank you, Lord. So we ask the Holy Spirit, help us. Remind us always of these words. Salamat po. For this we pray in Jesus' name. Amen.